Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nang gabing iyon ay si Patrick ang kumawala ang pagtitimpi. Kung hindi sa matinding pagpipigil sa sarili ay baka nasaktan ito ng kapatid. Sa halip ay dingding ang pinagbuntunan ng galit. Lintik na iyan. Para kaming magkapatid, halos maiyak ito. Tinraidor ako ng walang hiya. Pati ikaw ay kinatalo niya. Ang tagal naming magkasintahan nila ila pero hindi kami umaabot sa higit pa sa simpleng halik. Kasalanan ko. Mahinang wika niya sa pagitan ng marahang pag-iyak. Hindi niya akalaing sinaktan niya ang pamilya sa nangyari. Sinulyapan ang ama na hindi nagsasalita. Nakatiim lamang ang mga bagang at nakakuyom ng mahigpit ang mga palad. Kasalanan mo. Hindi Kimberly. Bata ka at walang muwang, sinamantala niya iyon. Ipakukulong ko siya. Kailangang panagutan niya ang nangyari sa iyo. Kakausapin ko ang mga magulang niya, baling sa kanya ni Patrick. Nasa ibang bansa na sila ni Diane. At maaaring sa sandaling ito ay mag-asawa na sila, sinikap niyang patatagin ang tinig. Pakiusap ayokong malaman ng kahit sino na si Renz ang ama ng dinadala ko, pagsusumamo niya. Pagkatapos ay binalingan ang ama. Hinawakan ang mga kamay nito. Daddy, magsalita ka, pakiusap. Kausapin mo ako. Kahit saktan mo ako. Huwag lang ganyan. Tinatakot mo ako. Naghihisterya na siya sa pananahimik ng ama. Itinaas ni Joseph ang kamay at kinabig ang anak sa dibdib. May tumulong luha. Lumakas ang iyak ni Kimberly. Napakawalang utang na loob niya sa kahihiyang idinulot sa mga magulang at kapatid. Malalampasan natin ito ng magkasama, hindi ba, ani Joseph sa gumaralgal na tinig. Tiningnan ang asawa't panganay. Palagi kong itinanim ang moralidad sa loob ng ating tahanan pero lumihis ka. Ikaw lang ang maaari kong sisihin sa nangyari sa'yo, Kimberly, pero hindi ito ang oras para doon. Tutulungan ka namin, anak, syempre, pero kailangan mong harapin ang mga konsekwensya at umaasa akong matuto ka mula rito. Baka hindi ko nakayanin magpatawad sa susunod. Lumuwas ng Maynila si Joseph. 2 araw roon. Pagbabalik nito ay may kasamang anak ng isang kaibigan. Si Marlon. Sa loob ng halos 1 linggo ay nanatili sa bahay ng mga Antonio ang binata bilang bisita. Ipinakilalang kasintahan ni Kimberly. Na matagal na ang mga itong magkaibigan at nagsusulatan. Hindi naging mahirap iyong tanggapin ng mga kaibigan niya dahil sa mga cards na padala ni Renz sa eskwelahan na lagi na itinutukso sa kanya. Besides, napakakumbinsido at napakakalma ni Marlon. Maganda ka, Kimberly, at matalino. Gusto kita. Maliban sa katotohanang nagdadalang tao ka, ay wala ka pa ring muwang. Mapalad ang lalaking iyon, sinabi ni Marlon minsang nasa bayan sila at kumakain sa isang kilalang snack house. Salamat, Marlon. Pero nagtataka ako kung bakit ka pumayag sa pakiusap ng daddy. Nagkibit ng balikat ang binata. Pabor na nga sa akin ito. Nagbabakasyon lang ako rito. Maliban pa sa matalik na magkaibigan ang mama at ang daddy mo. Nilaro nito ang tinidor sa pinggan. Babalik na ako sa Amerika sa susunod na linggo, Kimberly. Sumama ka sa akin, seryosong sinabi nito. Marlon, baka nakakalimutan mong buntis ako, natatawang bulong niya sa bailinga sa paligid. 32 na ako at hanggang ngayon ay wala pa rin akong nakikitang babaeng gusto kong pakasalan. Wala akong maipipinta sa iyo, Kimberly. Handa akong palitan ang kasintahan mo at pakasalan ka sa Amerika. Salamat uli, Marlon. Pero huwag. Hindi ko kayang ipaako sa iba ang anak ko. Dahil ba sa age gap natin? 18 ka lang at 14 na taon ang tanda ko sa'yo. Diyos ko, hindi naman sa ganoon. Kaya lang, malungkot siyang yumuko, huminga ng malalim ang binata. Iyon na naman ang luma at gasgas na dahilan, hindi mo ako mahal. Pero mukhang hindi tayo magkasundo riyan. Hindi ako naniniwala sa pag-ibig. Para sa akin, pagkakatugma at pagsasama ang mahalaga para sa akin. Napangiti si Kimberly. Magandang lalaki si Marlon at nakatutuwang isiping may mga taong hindi naniniwala sa pag-ibig.
Pinalipas muna ng pamilya Antonio ang isang linggong makaalis si Marlon bago lumuwas ng Maynila ang buong pamilya. Napabalitang ikinasal si Kimberly kay Marlon sa isang civil wedding at nang magbalik ang mga Antonio sa San Ignacio ay hindi nakasama ang anak na babae. Sa Maynila na ito maninirahan kasama ng asawa. Isang mahinang katok ang nagpabalikwas kay Kimberly. Si Christina na nakasungaw sa pinto. Mommy, mabilis siyang tumayo at muling ipinasok sa jewelry box ang mga sulat at ibinalik sa drawer. Naupo si Christina sa gilid ng kama. Itinatago mo pa rin ang mga sulat na iyan. Pati na ang lahat ng mga cards na ipinadala sa iyo ni Renz. Para kay Ralph, Mommy, pagdating ng araw. Gusto kong malaman niyang pag-ibig ang dahilan kaya lumitaw siya sa mundong ito. Hindi kailangang malaman niyang kasinungalingan ang nakapaloob sa mga mensaheng iyan. Bakit pati iyong huling sulat ni Renz ay itinatago mo pa rin? Nagkibit siya ng balikat. Itatapon ko rin iyan, Mommy. Hindi ko lang talaga alam kung kailan. Nakita ko nang sundan ka ni Renz kanina sa loob ng bahay. Nag-usap lang kami. Hindi niya gustong malaman ng ina ang tensyong na magitan sa kanila ni Renz sa ibaba. Hindi siya nag-asawa, Kimberly. Hindi na nasundan ang balitang sinabi sa iyo ni Diane noon. Sa palagay mo ba ay huli na para? Mommy, siguro napagod na rin siya sa akin. Alalahanin ninyong pinangakuan din niya ako ng kasal. Hindi na siya bumalik dito makalipas ang 6 na buwan, kaya talagang niloko lang niya ako. Tumigas ang mukha niya. Hanggang ngayon, mahal mo pa rin siya, malungkot na wika ni Christina. Hindi makuhang tumanggi ni Kimberly. Bigyan mo ako ng panahon, Mommy. Lilipas din ito. Makakatagpo rin ako ng lalaking muli kong mamahalin. At mamahalin din kami ni Ralph. Hindi kumibo si Christina. Umaasa itong gaanon niya ang mangyayari pero sa nakikita sa anak ay tila mahirap mangyari iyon, lalo na't ang apo ay nagsisilbing paalala ng ama. Mommy, hahabulin ko ang pang-alas 3 na biyahe ng bus patungong Maynila. Naroon na marahil ako bago mag-alas 10 ng gabi. Hindi ako maaaring matulog dito. Si Grace lang ang kasama ng apo ninyo. Kung bakit ba naman hindi mo pa isinama ang apo ko? Lagi nga naming pinag-uusapan ni Joseph na pagbakasyonin dito ang batang iyon, kumislap ang mga mata ni Christina. Mommy naman, alam mo kung ano ang mangyayari oras na may makakita kay Ralph na mga taga rito. Bulalas niya na parang isang malaking gulo ang mangyayari kapag inuwi niya ang anak sa San Ignacio. Napatango si Christina. Kasing hawig ni Ralph ang kanyang ama. Tumingin sa relo. 1:00 pa lang. Bumaba ka muna at ipahatid kita sa daddy mo sa terminal mamaya. Tumayo na ito palabas. Gusto niyang sabihing huwag na pero araw ng kasal ng kapatid niya. At kung nagagawa ng mga itong maging kalmante at civil kay Renz, bakit ang hindi siya? Susunod na ako, Mommy. Mapait siyang umiti. Sa pamamagitan ng kasinungalingang nag-asawa siya ay napagtakpan ang lahat. Nailigtas sa kahihiyan ang pamilya at nanatiling magkaibigan ang mga Antonio at Marzan. Walang nasira kundi siya. Isang maliit na apartment sa Quezon City ang kinuha ng mga magulang niya para sa kanya. Isang katulong na halos kasing edad niya ang kasama. Anak rin ng katulong ng mama ni Marlon. Patuloy siyang pinapag-aral ni Joseph kahit na lumalaki ang tiyan. Hindi siya nakaligtas sa mga mapang-uyam na mga bibig at mata ng mga kapitbahay pero tiniis niyang lahat ang mga iyon. Sa huling trimester niya ay malimit nang bumibisita si Christina. At kung minsan ay tumatagal ng 2 linggo. Alam niyang kailangan din ng daddy niya ang asawa at lagi na ay taglay niya sa dibdib ang guilt. Nanatili sa tabi niya si Christina hanggang sa dumating ang kabuwanan niya at makapanganak siya. Dumating din doon ang daddy niya at si Patrick. Nabuhusan ng malamig na tubig ang galit ni Patrick nang masilayan ang pamangkin. Nagkaroon ng panibagong sigla sa buhay ng mga Antonio dahil sa paglitaw ni Ralph. Nabayaran ng anak ang lahat ng hirap at pagtuyang tinanggap niya sa mga kapitbahay sa Quezon City. 2 semester, bago siya gumraduate ay tinanggap niya ang alok ng mama ni Marlon na sa kumpanya nito magtrabaho. Tinanggihan na niya ang unang alok nitong sa bahay nito tumira dahil nag-iisa naman ito. Pero sa pagkakataong ito ay kailangan niya ng trabaho. Hindi kailangang sa habang panahon ay sustentuhan siya ng mga magulang. Hindi niya kailangang pairalin ang pride na dapat siyang tanggapin sa trabaho sa sariling merits. Sa kabila nito, alam niyang matalino siya at mahusay. Dahil sa likas na talino, 2 beses siyang na-promote ni Laura Balmes, ang mama ni Marlon at may-ari ng Balmes Advertising,
mula sa maliit na apartment ay kumuha siya ng isang unit sa isang townhouse sa San Juan. Bagaman ang daddy niya ang nag-down ay pinagpilitan niyang siya na ang babalikat sa monthly payments. At wala siyang balak bumalik dito sa San Ignacio kung hindi dahil sa kasal ni na Patrick at Laila. Inayos niya ang sarili at muling nakihalubilo sa mga bisita. Hindi niya binigyan ng pagkakataon si Renz na muli siyang lapitan. Hindi siya humalo sa mga dating barkada. Sa halip ay hindi siya humihiwalay sa grupo ng mga magulang. Alam din niyang sinusundan ni Renz ang lahat ng kilos niya. Ilang beses silang nagkatitigan. Bagaman humingiti ay naroon pa rin ang galit sa mga mata nito. Bandang 2:00 ng hapon nang bulungan niya ang ama na ihatid na siya sa terminal. Lakas loob niyang nilapitan ang grupo ni na Lilibeth dahil kailangan niyang magpaalam sa mga ito. Doon nakaupo si Renz. Beshi, pasensya na pero kailangang maiwan ko na kayo, nakangiti niyang sinabi. Pinisil niya ang balikat ni Lilibeth. Ang daya mo, Kimberly ha. Hindi pa man lang tayo nagkakakwentuhan, may himig ng tampo ang tinig ng kaibigan at kababata. Ang buong akala namin kaya pinagbigyan ka naming huwag dito maupo ay dahil dito ka matutulog. At balak naming dito na rin matulog para magkakwentuhan naman tayo, ganoon din ang tinig ni Ana. Nakadama ng guilt si Kimberly. Sinikap niyang muling bumiti. Kailangan ko na talaga umalis, mga besh. Hahabulin ko ang 3:00 na biyahe. Baka hindi siya pinayagan ng boyfriend niyang mag-overnight dito sa bahay ng mga magulang niya, naroon ang panunuya sa tinig ni Renz. Sinikap niyang balewalain iyon. Tama yan. Hindi papayag si Ralph na dito ako matulog. Mamimiss niya ako. Diba, mga besh? Sige na nga, utang ko ito sa inyo. Balang araw, magpaplano ako ng reunion. Marami ka ng utang, mahal, si Renz na ang talim ng tinig ay hindi nakaila sa kanya. Ilista ninyong lahat. Sige na besh at walang lingong tumalikod. Hanggang ngayon ba naman, Renz, mahal pa rin ang tawag mo kay Kimberly eh. Nagkaasawa na't lahat iyong tao, sabi ni Ana. Narinig niya iyon dahil huminto pa sa isang mesa si Joseph at may kinausap. Hindi basta-basta namamatay ang mga dating nakasanayan, ang narinig niyang sagot ni Renz bago siya tuluyang lumakad palayo. Naramdaman niya ba ang kirot sa tinig niya? Umailing si Kimberly. Inalis sa isip iyon at nakaringgan lamang niya marahil. Sumakay na sa kotse ng ama. Sino si Ralph? Tanong ni Renz sa dalawang babae. Ang 2 taong gulang niyang anak. Katulong lang yata ang kasamang naiwan, si Lilibeth ang sumagot. Huminga ng malalim si Renz at tumango-tango. Patuloy sa paglipas ang mga araw. Unti-unti nang naalis sa isip ni Kimberly ang pagkikita nila ni Renz sa kasal ng kapatid. Kimberly, nakausap ko ang manager ng BioNatural Philippines. Nais nilang ipatalastas ang kanilang mga produktong pampaganda at isa tayo sa binigyan ng pagkakataong makapag-submit ng advertising campaign. Excited na balita ni Laura Balmes isang umaga. Hindi ba at multi-level marketing ang palakad ng mga iyon, anya na hindi inaalis ang mga mata sa computer. Ang kumpanya ay nakatuon sa mga produktong halamang gamot at pitoterapeutiko at nasubukan na niya ang ilan sa mga ito. Mataas ang kalidad kahit medyo mahal. Oo, pero gusto nilang i-advertise ang mga beauty products, tulad ng base scrub na may volcanic ash, at iba pa, pati na rin ang biorejuvenescence. Pero ang mga supplemental at therapeutic na produkto ay mananatiling multi-level at ibinebenta pa rin over-the-counter para sa mga medical rep, patuloy ni Laura. Ito na ang pagkakataon natin, Kimberly. Kailangan natin ang trabahong ito. Paano kung hindi nila magugustuhan ang advertising campaign na ipapasa natin? Maging positibo ka. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Wala ka pang trabahong na-reject, patuloy ni Laura habang hindi nawawala ang excitement sa kanyang tinig. Maliit at bagong tatag na mga kumpanya sila, Tita Laura. Bukod pa doon, hindi naman talaga tayo nag-charge ng competitive, paliwanag niya bago iwan ang trabaho. Paano ka naman magiging ganun ka mapagpakumbaba? Matagal na ako sa trabahong ito, Kimberly. At alam ko ang galing ng mga ideya mo. Salamat, tita. Gaano katagal nating gagawin ang ad? 2 linggo, anak. Kumislap ang mga mata nito. May kutob ako na mapapasa atin ang kontrata ng BioNatural. Malaki ang tiwala ko sa'yo, Kimberly. Maging original ka sa ad, darling. Pambabae ang produkto. Ilang araw na pinagpuyatan ni Kimberly ang trabaho. At sa umagang iyon ang appointment niya kay Mr. Del Rosario.
Ipinakumpirma na niya ito kahapon sa sekretarya ni Laura. Umikot siya sa salamin at binigyan ng huling tingin ang sarili. Smart and businesslike. Iyon ang gusto niyang iportray. Pero anuman ang pagpipilit niyang manatili sa ganoon ay lagi nang humihigit pa roon. Hindi ilang businessman ang nagkakainteres sa kanya. Tulad ngayon, business suit ang suot niya. Puting pencil cut na palda na may slit sa likod, coordinates na black and white na blouse at puting blazer na tailored cut. Sa black stockings and 2.5 inches high heels. Ang impact niya matalino at sexy. Idagdag pa ang buhok niya na natural and unruly ang kulot. Hindi niya maipusod kaya hinahayaan na lang niyang nakalugay na nagdadagdag lamang sa alluring look niya. Dinampot niya ang attache case at lumabas ng silid. Nasalubong niya sa ibaba ng hagdan si Ralph na karga ni Grace, ang katulong. Mommy, wag alis, si Ralph na pilit na kumakawala sa pagkakarga ni Grace. Inilapag niya ang attache case at inabot ang anak. May appointment si Mommy, honey. Promise, uwi si Mommy ng maaga at dadalhin ko ang paborito mong French fries, okay? Sinabayan niya ng halik sa pisngi. French fries? Oo, French fries na tatawang ulit niya. Maliban sa ganoong mahihirap na salita ay matatas at diretsong magsalita ang anak. Sa gulang na 2 taon at 3 buwan ay malaking bulas. Ang kulot lamang nitong buhok ang sa palagay niya inakuha sa kanya. All the rest ay kay Renz lahat. Huminga siya ng malalim at muling ibinalik kay Grace ang bata. Maging mabait kang bata. At huwag kang umiyak kapag may gusto ka. Hindi umiiyak ang mga lalaki at hingin mo ng maayos, ha? Huwag mong aawayin si Grace, pabirong bilin niya sa anak. At ubiling binitiwan ni Ralph ang lapel ng blazer niya. Nakabadya ang iyak sa mukha nito. Ay ang sabi ko'y huwag iiyak. Itinuro niya ang ilong ng anak. Hindi umiiyak ang mga lalaki ulit ni Ralph na pinipigil ang paghikbi. Natawa si Kimberly at muling hinalikan ang anak. Bye, anak, love you. Hustong 9:00 ng umaga ay nasa Paseo de Roca siya. Nasa 5th floor ng building na iyon ang opisina ng Bionatural Philippines Incorporated. Magandang umaga, bati niya sa receptionist. Ibinigay ang calling card niya dito. May appointment ako kay Ginoo del Rosario ngayong umaga. Inaasahan niya ako. Oh yes ma'am, sagot ng receptionist nang mabasa ang pangalan niya sa tarheta. Pasensya, Miss Antonio, pero may hindi maiiwasang appointment ngayong umaga si Mr. Del Rosario. Biglang gumuhit ang disappointment sa mukha ni Kimberly. Hindi niya inaasahan ito dahil ipinakumpirma niya ang appointment kahapon. Malalaking kumpanya ang mga kalaban niya tiyak at kung mapapalyahan niya ang pakikipag-usap sa manager, ay maaaring maunahan sila ng ibang advertising company. Ngunit ang isa sa mga direktor ay libre ngayon at nais kanyang makita, dugtong ng receptionist. O umaliwalas ang mukha niya. Pwede ko ba siyang makita ngayon? Tumayo ang receptionist. Parito po, pakiusap. Nagpatiw na ito at kumaliwa sa isang hallway. Marahang kumatok sa isang silid bago itinulak ang pinto. Sir, narito na si Miss Antonio. Bahagya na niyang narinig ang papasukin mo siya na isinagot ng nasa loob. Pumasok ka na, nangitingwi ka nito bago muling lumakad pabalik sa reception area. Bakit ba kinakabahan siya Dati naman niyang ginagawa ito. Sinuklay ng mga daliri ang buhok. Huminga ng malalim at pagkatapos ay pinihit ang pihitan ng pinto at tuloy-tuloy na pumasok. Nakatalikod sa kanya ang taong kakausapin at nakatanaw sa labas ng bintana. Hawak ng isang kamay nito ang hinawing kurtina. Kulay abuhin ang business suit. Marahan itong humarap sa kanya at kulang na lamang ay himatayin siya. Bahagya siyang umatras upang sumandal sa pinto. Humigpit ang hawak sa attache case na para bang buhay at kamatayan ang nakasalalay roon. Hello ulit mahal, bati ni Ren sa formal na tinig. Itinuro nito ang swivel chair sa harap ng executive deck. Maupo ka, pakiusap. Marahan siyang humakbang. Hindi siya magwawala dahil nandyan si Ren sa harap niya. Marahang naupo siya at nag-cross ng mga binti. Ito ay isang malaking sorpresa, anya na lumunok. Inaasahan kong ganoon nga. Pero hindi ba at sinabi ko sa iyo na magkikita pa rin tayo, wika nito na naupo sa sariling silya. Napaangat ang paningin ni Kimberly. Ibig bang sabihin niyan ay hindi nagkataon lang ang pagkikita nating ito? Bahagyang umiti ang binata. Kung sasabihin kong nagkataon nga lang ay hindi mo paniniwalaan, di ba? Tumaas ang dibdib niya at sinikap pigilin ang paghinga.
Sinasadya ba ni Renz ang pagkikitang ito? Pinlano. Ako ang nag-utos kay Mr. Del Rosario na tawagan ang Balmes Advertising, Kimberly. Dahil kung siya ang masusunod, ang malalaking advertising company ang gusto niyang makausap, sinagot nito ang nasa isip niya. Hindi maliit na kumpanya ang Balmes, Renz, gustong magpanting ng tainga niya sa ini-imply na insulto. Siguro. Pero hindi rin naman ito malaki kumpara doon sa mga naglalakihang advertising companies. Ganoon naman pala at sa tono ng salita mo hindi kami aabot sa standard ng opisinang ito. Bakit kailangang tawagan mo ang opisina para magpakita ng trabaho? Halos paangil niyang sinabi. Mas gugustuhin pa niyang ginagalit siya ng taong ito kaysa nai-intimidate. Sabihin na nating dahil sa may tiwala ako sa kakayahan mo. Ibinitin nito ang dulong salita na tila may hindi na ituloy na sasabihin. Pero pinalampas ni Kimberly iyon. Kung ganon, simulan na natin ang usapan. Inalis niya ang binti sa pagkadikwatro. Inilagay sa harap ang attache case at mula roon ay kinuha ang isang envelope. Narito ang campaign proposal, maaari mong tingnan at pag-aralan. Ni hindi nagtangka si Renz na abutin iyon. Sa halip ay tumayo. Anong gusto mong inumin, kape, juice, o ano? Tanong nito habang lumakad patungo sa personal ref sa isang bahagi ng silid. Oo, kailangan niyang uminom. Pakiramdam niya ay puro alikabok ang lalamunan niya. Tubig lang po, pakiusap. Going natural, amused na ngumiti si Renz. Nagyuko ng ulo si Kimberly. Ang 3 taong nadagdag sa edad ng binata ay lalo lamang nagpatingkad sa nakakabaliw na kagwapuhan nito. At tulad ng dati, tila may naglalarong paru-paro sa sikmura niya kapag mumingiti ito. Salamat, anas niya nang ilapag ni Renz ang baso sa harap niya. Akala ko ba nasa Arch Pharmaceuticals ka? Anya matapos mapangalahati ang laman ng baso. Hanggang ngayon Bionatural is a subsidiary. Nandito ako 1 beses sa 1 linggo at halos sa lahat ng oras sa buong linggo ay sa Arch Pharmaceuticals. Marahan siyang tumango. Okay. Muli niyang ibinaling ang tingin sa envelope. Ikaw ba ang titingin sa trabaho ko o si Mr. Del Rosario? Bakit Antonio ang gamit mong pangalan? Tanong nito na muli ay hindi pinansin ang tungkol sa talagang dahilan kung bakit naroon siya. Nabigla si Kimberly sa tanong na iyon. Hindi agad nakasagot. Dahil ba gusto mong palabasing dalaga ka na naman, Kimberly? Hindi ba masyado pang maaga para maghanap ng panibagong relasyon? O baka naman mayroon na? Kung hindi ako nagkakamali, hindi pa nga ako matagal na wala, nakahanap ka na agad ng ipapalit sa akin. Nanlaki ang mga mata niya. Mahigpit na napahawak sa armrest. Hindi ako nagpunta rito para pag-usapan ang tungkol sa pribado kong buhay, Renz, anya nang makabawi sa pagkabigla. Kailan mo nakilala ang lalaking na pangasawa mo, Kimberly? Ang balita ko ay natutulog na sa bahay ninyo ang lalaking iyon, hindi pa man kayo ikinasal. May bahid ng mali siya ang tinig nito habang nag-igting ang mga bagang sa pinipigil na galit. Mas mahusay ba siyang humalik kaysa sa akin? Ginawa ba niya? Ano ba naman yan, Renz? Ang nangyari sa atin ay matagal nang tapos. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangang ungkatin mo pa ng paulit-ulit sa akin. Anya na napatayo. Pakiusap, kung hindi mo gustong mapag-usapan ang tungkol sa ad campaign, maaari akong magbalik sa panibagong appointment kay Mr. Del Rosario. Muli rin siyang naupo pagkatapos. Ilang sandaling katahimikan ang namagitan sa kanilang dalawa. Tumaas bumaba ang dibdib ni Kimberly. Nagbuntong hininga si Renz na nang sulyapan niya ibahagya siyang nakaaninag ng lungkot sa mga mata nito na iglap din namang naglaho. Imahinasyon lamang marahil niya. Okay. Siya ang bumasag sa katahimikan. Hindi na kailangang tingnan ko pa iyan. Ibibigay ko sa Balmes Advertising ang kontrata para sa trabahong ito. Hindi mo man lang tiningnan? Hindi siya makapaniwala na napaangat sa pagkakaupo. Matalino at magaling ka, Kimberly. Pero sa personal, sobra mo akong binigo. Pero natitiyak kong pagdating sa trabaho ay wala akong maipipintas. Isa kang napakakomplikadong tao, Renz, ang ibig niyang sabihin. At hindi niya maitago sa sarili ang sinabi nitong, sobra mo akong binigo. Pero pinalampas niya iyon. Alam kong mahusay ang trabaho ko kaysa sa alinman maaaring ibigay ng ibang advertising company, naroon ang katiyakan at pagmamalaki sa tinig niya. Pero hindi ba dapat ay tingnan at pag-aralan mo muna ito? Sinabi mo lang ang dahilan kung bakit hindi na kailangang tingnan ko ito. Iniangat ng isang daliri ang envelope. Mas mahusay ka kaysa sa iba.
Naisa po ni Kimberly ang noo ng kanan niyang kamay. Pagkatapos ay inabot ang baso ng tubig at sinaid ang natitirang laman nito. Gusto mo pa ba ng isa pang baso tubig? Umiling siya. Hindi na, salamat. Ganoon lamang ba kadali mapasa kanila ang trabaho? Ang iba pang detalye ay i-discuss ko sa iyo sa opisina mo, binigyang diin nito ang sa iyo. Lubos na ikagagalak ni Mrs. Balmes na pag-usapan ang kampanyang ito kasama kayo, mabilis niyang sagot. Isang ngiting hindi naman umabot sa mga mata ang sumilay sa mga labi ni Renz. Susugal ako dyan. Pera ang dadalhin ko sa kumpanya niya. Pero hindi mo ba narinig ang sinabi ko lang na sa iyo ko gustong ipakipag-usap anumang kakailanganin sa campaign na ito? Ngayon pa lang, Kimberly, ay gusto kong malaman mong ikaw ang kakausapin ko sa duration ng project na ito. Kailangan mong harapin ako sa bawat hakbang, mariin niyang sinabi. Malamig ang air condition sa loob ng silid pero mainit ang pakiramdam niya. Magkakasama sila ni Renz sa loob ng maraming araw hanggang sa matapos ang trabaho. Ibig sabihin ay magkakaroon ito ng pagkakataon sa lahat ng oras niya libre man o hindi siya. At mapanganib para sa kanya iyon. Para sa sarili at para kay Ralph. At wala kang magagawa, Kimberly. Malaking pera ang dadalhin ko sa kumpanya mo, may banta sa tinig nito. Sa tingin ko, ayokong tanggapin ang kontratang ito. Inabot niya ang envelope sa mesa at wala sa loob na muling ipinasok sa attache case. Hindi man lamang kumilos si Renz para pigilan siya. Tumayo ang binata at umikot sa kinalalagyan niya. Inusog papalapit sa kanya ang katapat na swivel chair at naupo roon. Nakulong ang mga binti niya sa mga binti nito at napakalapit nito sa kanya. Hindi iyon para sa iyo ang magdesisyon, mahal. At hindi ka na pwedeng umatras ngayon dahil sigurado akong hindi papayag si Mrs. Balmes. Pinasuri ko ang kumpanya mo at malapit na itong malugi. Ito ang pinakamalaking account mo hanggang ngayon. Ang bayo-natural ang iyong huling pag-asa, mahal, wika niya sa malamig na tinig. Nanlaki ang mga mata niya. Hindi niya alam iyon. Kaya pala ganoon na lamang ang pagpupursigi ni Laura na makuha nila ang kontrata dito. At huwag mong isipin na magbitiw ka, mahal. Tatanggalin ko ang trabahong ito kung wala ka. Maaaring nanganganib ang kumpanya ni Balmes, pero matagal na siyang nasa industriya at may mga koneksyon siya. Maaaring masira ang imahe mo sa hinaharap dahil sa kanya. Baka hindi kanya bigyan ng magandang rekomendasyon. Bukod pa rito, susundan kita kahit saan, Kimberly, katiyakang sinabi niya. Itinukod ang braso sa mesa at ang isa sa armrest niya. Bakit mo ginagawa ito, Renz? Marahang tanong niya na nag-akmang umatras, subalit mahigpit ang hawak ng binata sa armrest ng swivel chair niya. Gusto kitang bumalik, Kimberly. Pero ngayon, hindi kita pagkakautangan. Babalik ka sa aking mga bisig sa paraan ko dahil may utang kang kailangang bayaran. Binigyang distansya nito ang bawat salitang binitiwan. Humaplos sa mukha niya ang init ng hininga nito at nanginginig siya sa takot sa loob ng kanyang katawan. Kung ang takot niyang nadarama ay mula sa galit na ibinabadya ng mga mata ni Renz o dahil sa pagkakalapit nilang dalawa ay hindi niya tiyak. Sinusuyod ng nag-aapoy nitong mga mata ang mukha niya sa nag-iigting na mga bagang. At wala siyang magawa. Para siyang dagang na corner sa sulok. Pero maliban sa galit ay may iba pa siyang nakikita sa mga mata nito, sa katawan nito. May ibang bagay pa. Nararamdaman niya ito. Nakikita niya ang marahang pagbaba at pagtaas ng dibdib ng binata, ang magaspang na paghinga, hindi dahil sa galit kundi dahil sa pagnanasa. Inabot nito ang batok niya at marahan siyang kinabig. Pakawalaan mo ako, Renz, halos hindi lumabas sa bibig niya iyon. Leon lamang at bigla itong umatras kasabay ng pagtulak sa swivel chair niya na kung hindi siya nakahawak sa mesa ay gugulong palayo ang silya. Tumayo ito at marahas na nagsalita. Umalis ka na, Kimberly, bago ko malimutang nasa opisina kita. Mabilis niyang narating ang pinto at nakalabas. Tumingala at pinuno ng hangin ang dibdib. Hindi niya gustong maiyak dahil baka may makakita sa kanyang mga empleyado, pero kusang naglandas ang mga luha sa pisngi niya. Siguradong may banyo rito sa paligid. Gusto niyang magtungo roon at palipasin ang emosyon. Si Renz ay tila nahahapong naupo sa silya nito. Sandaling sumandal at inihilig ang ulo at pumikit. Pagkatapos ay binuksan ang drawer at mula roon ay may kinuha. Inikot-ikot sa daliri ang gold chain. Tulad ka pa rin ng dati, Kimberly. Akala ko na wala na ang inosensya mo o alinman sa dalawa. Wala ka pa ring muwang o mahusay kang magpanggap. Nanginig ka pa rin at may takot sa mga mata mo.
Nanginig ka nung unang halikan kita, at may takot sa mga mata mo nung unang gabi nating magkasama, pero nanginig ka rin dahil sa pagnanasa. Kung paano siyang nakasakay sa taxi ay hindi alam ni Kimberly. Nanginginig ang mga kamay niya. Hindi niya ngayon maintindihan kung bakit naisip niyang kayang pakitunguhan ang mga pangyayaring darating sa kanyang buhay. Ang buong akala niya ay nag-matured siya sa nakalipas na 3 taong mahigit. Na siya ay isang matalino at kalmadong babae, na pinatatag siya ng hirap na dinanas mula nang malamang niloko at pinabayaan siya ni Renz. Napakagaga niya para isipin iyon. Sa ibang mga lalaki marahil, nagawa niyang idistansya ang sarili sa mga ito sa nakalipas na panahon. May tawag nga sa kanya ang mga classmates niyang lalaki noon sa universidad, babaeng mailap. Ganoon din ang mga kaopisinang lalaki niya ngayon. Maraming nagtangkang makalusot sa pader na inilagay niya sa sarili pero nangabigo ang mga ito. Pero hindi si Renz. Wala pa rin siyang laban sa kanya. Dapat ay naisip na niya iyan noon pang una silang magtagpo nito sa kasal ng kapatid niya. Sa townhouse siya tumuloy. Hindi na niya kayang pumasok at wala rin siyang magagawa. Tinawagan niya si Laura at ipinaalam ditong napasa kanila ang kontrata at bukas na lamang sila mag-uusap. Halika rito, mahal, anya sa anak. Kinarga at niyakap ng mahigpit. Hindi ako makahinga, reklamo ni Ralph. Natawa siya. Pasensya anak. Maghapon mo akong kasama ngayon, Ralph. Anong gusto mong gawin natin? Maglaro ng basketball, sagot ni Ralph. Kinuha nito ang laruang plastik na pinipindot at tataas ang bolang maliit upang pumasok sa ring. Pangdalawahang tao ang laro. Natawa siya. Ito ba ang paglalaruan natin? Tumango ang bata na pumwesto sa tabi niya. Bukas, bibilhan kita ng totoong bola. Kahit iyong maliit lang basta bola. Bili bola. Kumislap ang mga mata ng bata. Pangako. Hindi mo ba alam na matangkad ang daddy mo? 6 na talampakan at 2 pulgada ang tangkad niya, at ang gwapo niya, parang ikaw, Ralph. At star player ng basketball noong araw sa campus. Minsan naiisip ko kung bakit hindi siya pumasok sa isang professional basketball league, wala sa loob na nagkwento sa anak. At ikaw, mahilig ka rin sa bola ha? Minana mong lahat. Parang kamukha mo talaga ang daddy mo, tuloy-tuloy pa rin niyang sinabi na tila may gulang na ang anak. Daddy ko? Ulit ni Ralph na nakatanga sa kanya. Oo, daddy mo. Na hindi niya natapos ang sasabihin. Biglang napawi ang ngiti at napatitig sa anak. Buong buhay nilang mag-ina ay hindi niya binanggit dito ang tungkol kay Renz. Saan daddy ko? Si Ralph na isinubo ang isang daliri at tumingala sa kanya. Nanlumong napasandal siya sa sofa. Isang tapat na pagkakamali iyon. At kailangang pagbayaran niya ito. At hindi niya alam ngayon kung paano sagutin ang anak. Saan daddy, mommy, ulit ni Ralph. Nagkakandautal siya. Dinampot ang anak at tuluyang napaiyak. Ang buong akala niya ay kumpleto na silang mag-ina. Hindi nila kailangan ang kahit na sinong lalaki. Pero ang hindi niya napaghandaan ay ang ganitong pagkakataon. Ralph Lawrence Antonio, paano kung tanungin siya nito pagdating ng araw kung bakit magkapareho sila ng apelyido? Paano niyang pakikitunguhan at haharapin ang bawat pagkakataong magtatanong si Ralph tungkol sa ama? Lahat ng iyon ay pabalik-balik sa isip ni Kimberly at isa man ay wala siyang maapuhap na sagot. Pumasok siya kinabukasan na naroon na si Laura sa silid niya. Maaga ka ngayon, bati niya. Inilagay sa mesa ang bag at attache case. Pagkatapos ay inayos ang mga gamit sa mesa. Ibinitin mo ako kahapon, Kimberly. Ano ang nangyari sa pag-uusap ninyo ng manager ng Bionatural? Naupo ang matandang babae sa gilid ng mesa. Matabang siyang ngumiti. Tulad na ng sinabi ko sa inyo kahapon, sa atin ibinigay ang kontrata. Ganun kabilis? Tumaas ang mga kilay nito na bagaman nagtataka ay umaliwalas ang mukha. Siguro talagang na-appreciate nila ang trabaho mo kaya ganoon kadali. At sobrang saya ko talaga, Kimberly. Medyo nahihirapan ang kumpanya ngayon at talagang kailangan natin ang trabahong ito. Bukod sa pera, si Balmes Advertising ang nagbibigay sa akin ng lakas para magpatuloy. Ano ang gagawin ko kung wala ang kumpanya? Nakadama siya ng habag sa matandang babae. Mula nang mamatay ang asawa nito'y ibinuhos na ang lahat ng panahon sa kumpanya. Si Marlon ay hindi naglalagi sa Pilipinas. At iyon ang talagang dahilan kaya hindi niya maaaring pabayaan ang trabahong ito.
Malaki ang utang na loob niya kay Laura dahil sa tulong na ginawa ni Marlon nang magpanggap itong asawa niya. Hindi mawawala ang kumpanya, Tita Laura, paniniyak niya. Maliban sa bayan natural, marami pa tayong makukuhang kontrata. Kapag nandyan ka anak, sigurado talaga ako niyan. Isang tikim ang nagpalingon sa dalawang babae sa nakabukas na pinto. Nakatayo roon si Renz in a dashing signature polo shirt na kulay puti at itim na slacks. Magandang umaga, mga ginang, umiti ito na ang mga mata inagtagal kay Mrs. Balmes at bahagyang sinulyapan si Kimberly. Hello, Renz. Bumilis ang tibok ng dibdib niya. Maupo ka. Tita Laura, siya si Mr. Lorenzo Marzan, ang managing direktor ng BioNatural Philippines. Umiti si Laura at inabot ang kamay. O kumusta, Ginoong Marzan? Ako si Ginang Balmes. Walang anuman, ma'am. Hindi niya inaalis ang ngiti sa labi. Pasensya na kung maaga akong dumating pero nalimutan ni Kimberly na ibigay sa akin ang advertising campaign na ginawa niya. Sinulyapan nito si Kimberly na pinanlakihan ng mga mata. Nakalimutan? Bulalas ni Laura. Pinaglipat-lipat ang tingin sa dalawa. Ibig mong sabihin, hindi mo pa nga nabigyan ng pagkakataon na tingnan iyon? Bahagyang ikiniling ni Renz ang ulo tanda ng pangsang-ayon. Kung ganon, paano mo nagawang pag-aralan at aprubahan ang trabaho niya kung matagal nang magkaibigan ang mga Antonio at mga Marzan, Ginang Balmes, sambit niya ng may kasiyahan. Pareho kami ng alma mater ni Kimberly at alam kong mahusay siya. Ano ba naman yan, Lorenzo Marzan? At dahil lang doon, binibigyan mo kami ng kontrata. Hindi pa rin makapaniwala si Laura. Iyon at ang aking tiwala sa kakayahan at husay ni Kimberly. Maaari ko na ba iyong hingin ngayon at marahil ay pag-usapan natin ang ilang mga ideya? Siyempre naman. Siyempre. Agap ni Laura na nilingon ang nakatangang si Kimberly. Nasaan iyon, Kimberly? Pagkatapos ay muling bumaling kay Renz. Paumanhin, nakalimutan ko kayong alukin. Ano po ang nais ninyo, Ginoo Marzan, kape po ba o soda? Kape na lang po, salamat. Dadamputin sana nito ang intercom upang magpapasok sa sekretarya, pero minabuting hindi na. May nararamdaman itong tensyon na hindi mawari. Ako na mismo ang aayos nito. Anito na sinabayan ng labas. Buwisit ka, Renz. Pabulong na sinabi ni Kimberly na namumula sa galit. Pinagmukha mo akong gaga at tanga. Natitiyak kong itatanong ni Tita Laura kung bakit mo ibinigay ang kontrata sa amin nang hindi pa man lang nakikita ang trabaho ko. Nagkibit ng balikat si Renz. Di sabihin mo sa kanya ang totoo na sa paniningil ko ay nagawan ko ng malaking pabor ang kumpanya niya. Ibinagsak niya ang mga papel sa mesa. Ano bang paniningil ang sinasabi mo? Kung ano man ang namagitan sa atin noon ay tapos na iyon. Wala akong utang na dapat bayaran sa iyo. Kaya hindi kita naiintindihan kung anong kasalanan ang dapat kong pagbayaran sa iyo. Sa kabila ng galit ay nagbabadya ng pagsusumamo ang mga mata niya. Tumalim ang mukha ni Renz at nilapitan siya. Napasiksik sa dinding si Kimberly. Tama na ang drama, Kimberly. Alam kong mahusay ka dyan. Nakakainis ka na, Renz, umupo ka na. Gusto na niyang maghisterya. Aba, may dating pa rin pala ako sayo, ano? Bulong ng binata sa mapanganib na tono. Inabot ang batok niya at marahas na hinila pakabig. Kung hindi niya naisip na nasa opisina sila ay sumigaw na siya. Ibinuka ang bibig upang magprotesta, subalit hindi nagawang makalabas ng tinig niya. Mga labi ni Renz ang tumakip roon at sinisiil siya ng halik. Marahas na mga halik tulad din noong nasa batis sila. Gusto niyang magpumiglas pero hindi niya nagawa. Parang naparalisa siya sa dami ng magkahalong damdamin. Malaki ang epekto ng ginagawa ni Renz sa katawan niya. At pagkatapos ng lahat ng taon na ito, pagkatapos ko siyang labis na namiss, nagbago ang paraan nito ng paghalik sa pagpapaubaya niya. Hinahalikan niya siya ng malumanay at mahinahon na parang babasaging kristal. Tulad din ng gabing iyon sa batis, sa ilalim ng buwan, nang dahan-dahan niya siyang niyakap. Bigla ang paghinto ni Renz nang malasahan nito ang alat ng nag-iisang luhang kumawala sa mga mata niya. Kainis ka, Kimberly, bulong niya ng may galit at bahagyang paos na boses. Bakit ka nag-asawa sa iba? Sa pagkakataong iyon ay hindi nito nagawang itago ang kapaitan sa tinig. Nag-angat ng mukha si Kimberly. Bakit? Bulong niya sa ganoon ding tinig. Ang hindi makatarungan mo, Renz. Sobrang hindi makatarungan.
At tuluyan nang kumawala ang mga luha niya. Sa sandaling iyon piniling pumasok ni Laura na dala ang tray ng kape. Nagsalubong ang mga kilay nito sa dinat ng eksena. Dinampot ng binata ang mga papel sa mesa. Ikinalulungkot kong kailangan kong umalis, Mrs. Balmes. Nakalimutan kong may appointment nga pala ako ngayong umaga. Wika nito kay Laura na naguguluhang nakatingin pa rin sa kanila. Nilingon ni Renz si Kimberly. Magkikita tayo sa opisina ko, Kimberly, bukas ng umaga para sa kontrata, ang otorisadong salitang binitiwan bago lumabas. Ibinagsak niya ang sarili sa silya at nagtuloy-tuloy ng umiyak. Sandaling hinayaan siya ni Laura sa ganoong ayos. Pwede kang umiyak sa balikat ko, anak, banayad nitong sabi. Nagtaas ng mukha si Kimberly. Inabot ang tissue at nagpahid ng mukha. Siya ang ama ni Ralph, Tita Laura, anya makaraan. O siya ba? Gulat na sabi niya. Walang namagitang salitaan sa dalawa ng kung ilang sandali. Si Kimberly ang bumasag ng katahimikan at sinabi sa matandang babae ang lahat. Mula sa simula, hindi natin kailangang gawin ang trabaho, anak. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay mahalaga ang pera. Totoo, kailangan natin ang kontratang ito para mapanatili ang Balmes Advertising, pero hindi sa kapinsalaan mo. Grabe ang lalaki na iyon, akala niya siya pa ang pinakamagandang regalo ng Diyos sa mga babae. Napangiti siya roon. Marahil ganoon ang iniisip ni Renz. Malaki ang utang na loob ko sa daddy mo, Kimberly. Nagtataka ka siguro kung bakit napapayag ko si Marlon na magtungo sa San Ignacio at magpanggap na kasintahan mo. Ang sabi ng daddy ay magkaibigan ang pamilya ninyo. Oo, magkaibigan ang aming pamilya. Pero higit pa roon ang dahilan. Ipinagkasundo kaming ipakasal sa isa't isa ng aming magulang at nagkasundo kami sa lahat ng bagay at nirerespeto ko siya. Pero habang tumatagal, nakilala ko si Ginoong Balmes. Bumagsak agad ang loob ko sa kanya. Ang damdamin ay sobrang tindi na halos ayaw ko nang humiwalay sa kanya, kung gets mo ang ibig kong sabihin. Tumango siya nang wala sa loob. Kilala niya ang damdaming iyon. Nararamdaman din niya ang parehong matinding damdamin para kay Renz. Pero nakatakda na ang kasal namin ni Joseph, at naipit ako sa pagitan ng moral na obligasyon ko sa ama mo at sa pag-ibig ko kay Mr. Balmes. At pinili mo si Mr. Balmes, Anya. Halata naman talaga. Tumango si Laura. Sa mismong araw ng kasal namin ni Joseph, ay sumama akong magtanan kay Mr. Balmes. Oo, pero pinatawad ako ng daddy mo, Kimberly, kaysa sa mga magulang ko. Tiniis ang kahihiyan kaya nagpa-assign siya sa malayo. Doon niya nakilala si Christina. Nagmahalan sila at doon nagsimula ang lahat. Tumayo ito at nagpalakad-lakad sa loob ng silid. Kita mo ba? Huwag mong isipin na obligado ka dahil sa ginawa ni Marlon. Kalimutan mo na ang kontrata sa Bionatural. Marahil ay may iba pang mga trabahong darating. Makakaraos din tayo. Huminga siya ng malalim. Bahagyang lumuwag ang dibdib. Salamat, Tita Laura. Pero itutuloy natin ang trabaho. Tiniyak ni Renz na susundan niya ako saan man ako magpunta, lalo na ngayong wala na akong asawa sa pagkakaalam niya. Kung bakit sa palagay ko'y gusto niya akong saktan ay hindi ko pa rin maunawaan. Pero mas kukunti ang pagkakataon ninyong magkita kung hindi ka nagtatrabaho sa kanya. Hindi tayo nakasisiguro kay Renz. Kaya samantalahin na natin. Kapag naipalabas na, tapos na ang trabaho. Ang gusto ko lang na maingatan ay ang huwag silang magkita ni Ralph. Ikaw ang bahala, Kimberly. At kung gusto mong magbago ng isip ay huwag kang mag-atubiling bitiwan ang trabaho sa Bionatural. Napakahusay nito, Renz. Si Mr. Del Rosario matapos mapag-aralan ang trabaho ni Kimberly. Mahusay ang concept. Natitiyak ko ang appeal nito sa mga kababaihan. Tumango si Renz. Darating siya ngayon. Pag-usapan natin. Ipatatawag kita pagdating niya. Lumabas siya ng silid nito at tinungo ang sariling opisina. Naupo sa swivel chair at binuksan ang drawer at muling kinuha roon ang gold chain. Nilaro-laro ng kamay. Nakatiimbagang habang malalim ang iniisip. Nang biglang bumukas ang pinto. Hello darling, si Diane. Ngumiti siya. Sa nakalipas na mga taon ay nanatili silang magkaibigan. Hi, bakit ka narito? Nasa kabilang opisina pa rin ito nakaugnay. Naupo si Diane sa armrest ng swivel chair at malambing na inakbay ang braso sa balikat niya. Liban ako ngayon dahil gusto kong magpa-parlor.
Kain tayo sa labas, Renz. Yaya nito na lumabi pa. May kausap ako ngayong umaga, Dayan. Hindi ko alam kung hanggang anong oras kami matatapos. Hulaan mo kung sino. Sino nga? Napuna nito ang bracelet sa kamay ni Renz. Nilabas mo na naman iyan. Mapait nang umiti ang binata. Nagiging bisyo ko na ito, Dayan. Lalo na pag nag-iisip ako. Kung ibinibigay mo na ba sa akin yan, di ang tuwa ko pa. Natawa si Renz. At ano naman ang magiging halaga nito sa mga mamahaling alahas mo, Aber? Bumahid ang lungkot sa mukha ng babae. Hanggang ngayon ba naman, Renz, ayaw mo pang pakawalan ang alaala ni Kimberly? Ano ang ibig mong sabihin? Tanong niya na sinabayan ng mahinang tawa. Pinipilit mong ipagkaila sa akin pero hanggang ngayon ay alam kong hindi mo pa siya nalilimot. Bago pa nakasagot si Renz ay bumukas uli ang pinto kasabay ng marahang katok. Sumungaw mula roon si Kimberly. Magandang umaga, Renz. Nahinto siya sa paghakbang nang makitang hindi ito nag-iisa sa silid. Si Dayan. Si Dayan man ay nagulat din na patayo mula sa pagkakaupo sa armrest. Kimberly. Ikaw pala. Hello Dayan, bati niya habang humakbang papalapit. Ngumiti siya. Hindi kailangang masira ang komposyon niya dahil lamang magkasamang narito ang dalawa. Maari ba akong umupo? Anya kay Renz. Kailangan niyang maupo at baka bumigay ang mga binti niya. Bakit siya narito, Renz? Kailan kayo? Si Dayan nalitong nilinga ang binata. Si Kimberly ang sinasabi ko sa iyong kausap ko ngayong umaga, Dayan. May gagawin siyang trabaho sa Bionatural, walang anumang sagot habang wala sa loob na patuloy pa ring nilalarong daliri ang gold chain. Sabay na napako roon ang paningin ng dalawang babae. Sabay ding nawalan ng kulay ang mukha. Si Dayan ay kulang na lang nahablutin ang bracelet sa kamay ni Renz. Paanong napunta sa iyo? Iyan, wala sa loob na namutawi sa bibig niya. Siyempre, kinuha nga pala sa kanya iyon ni Dayan. Pero bakit kinailangang ibigay nito iyon kay Renz? Sarkastikong umiti si Renz. Ito ba? Itinaas ang bracelet. Sige na, Renz, kung may pag-uusapan kayong trabaho, simulan nyo na, para makakain na tayo ng sabay. Pilit nitong pinanumbalik ang normal na tono ng boses, sabay abot sa gold chain mula sa kamay ng binata, ngunit iniwas ito ni Renz. Ikaw pa ang nagtatanong. Nakalimutan mo na bang isinauli mo ito sa akin kasama ng mensahe mo? Biglang tumigas ang mukha nito sa galit na namumuo. Sige, kahit papaano, sa kabila ng pagkahumaling mo sa lalaking pinakasalan mo, nagawa mo pang isauli ito sa akin. Ang bait mo naman. Napatayo mula sa pagkakaupo si Kimberly. Sinulyapan ang namumutlang si Dayan na hindi alam kung ano ang gagawin at sasabihin. Hindi ko. Isinauli sa iyo iyan. Halos bulong na lumabas sa bibig niya iyon. Naku naman, Kimberly. Ano bang meron at pinipilit mo pa ring magpaka-inosente mo? Pagalit na nitong sinabi. Sa mismong harap ng taong pinagbigyan mo ay magkakaila ka? O gusto mo ring ikaila ang mensaheng ipinarating mo sa akin? Pakiusap, Renz. Wala itong saysay at aksaya lang ng oras, ani Dayan. Unti-unting tumalim ang mga mata ni Kimberly. Ano nang mensahe sinasabi mo? Hindi na makapagpigil, inilabas ng binata ang mga kamay. Ano ito, showbiz ba? Kung ganon man, ano na ngayon ang saysay nito? Ibinalik niya ang bracelet sa drawer. Umupo ka na ulit, Kimberly, at pag-usapan na natin ang ad campaign mo, utos niya. Nakahinga ng maluwag si Dayan. Ay, salamat na lang sa. Hindi nito na ituloy ang sasabihin dahil binalingan siya ni Kimberly. Tumahimik ka. Sigaw niya kay Dayan na nagulat. Ganoon din si Renz sa hindi inaasahang galit niya. Binalingan niyang muli ang binata. Anong mensahe, Renz? Sabihin mo sa akin. Gusto kong marinig mula sa iyo nang matapos. Nagsalubong ang mga kilay ng binata na biglang naguluhan, umiling ito. Huwag mo nang pansinin yon, Kimberly. Ang sabi ko'y maupo ka na uli, matigas nitong utos na lalong ikinagalit niya. Kalilimutan mo na yung kontratang iyan, Renz, dahil hindi ko nagagawin iyon. Parang nararamdaman ko na hinusgahan at hinatulan na ako ng walang patas na paglilitis. Makinig ka, Kimberly. Hindi. Ikaw ang makikinig at makinig ka ng mabuti dahil ito na ang huli nating pag-uusap, sabi niya na nag-aapoy ang mga mata. Hindi ko ibinalik sa iyo ang bracelet na iyan. Kinuha yan sa akin sa pinakalihim at tusong paraan. At wala akong mensaheng ipinaabot sa iyo.
At hindi ako gagamit ng ibang tao para iparating sa'yo ang gusto kong sabihin, lalo na yung babaeng yan. Kung nakamamatay ang tinging ipinukol niya kay Diane ay natumba na ito. Dapat kilala mo ako ng husto, Renz. Pareho kayong galing sa iisang ugat, bagay nga kayo. At huwag mong baliktarin ang kasalanan at kataksilang ginawa mo sa akin. Galit na galit ako sa'yo at ayokong makita pa ang mukha mo kailanman. At kayo niyan, pareho kayong mapunta sa impyerno. Pagkatapos noon, mabilis siyang lumabas ng pinto. Hindi pa siya naging ganito kagalit sa buong buhay niya na hindi siya makahinga sa pag-iyak. Si Renz ay hindi pa rin kumikilos mula sa kinaupuan na natiling nakatitig sa pintong nilabasan ni Kimberly. Sige na nga, siguro aalis na rin ako. Ani Diane na inabot ang bag sa mesa, subalit marahas siyang hinawakan ni Renz sa braso. Ano ang ibig sabihin ni Kimberly, Diane? Paanong napunta sa iyo ang bracelet na ito? Pagalit nitong tanong. Bitiwan mo ako, Renz, ano ba? Sinabi ko na sa iyo, di ba? Ipinasasauli niya sa iyo yan. Pilit nitong inaalis ang braso mula sa pagkakahawak ng binata, pero hindi binibitiwan ni Renz ang braso nito. Hindi iyon ang pagkakaintindi ko sa sinabi niya kanina. Baka sa mukha nito ang tinitimping galit at kinakabahan si Diane. Hindi pa niya nakitang nagalit ng ganoon ang binata. Ewan ko, nagsisinungaling siya. O ikaw ang nagsisinungaling. Ibinalya nito ang dalaga na sumadsad malapit sa fax machine. Nanlaki ang mga mata ni Diane. May sinabi siya ngayon ko lang na pag-isip-isip, Diane. Nawala ako sa sobrang galit at hindi ko na naisip noon iyon. Sa loob ng mga taon ay minahal ako ni Kimberly. Bahagyang lumambot ang mukha niya sa bahaging iyon. Nagawa niyang ipaglihim iyon sa pinakamatalikman niyang mga kaibigan. At nang magkaroon kami ng relasyon ay nanatili pa ring lihim iyon kahit dumating doon sa puntong gusto ko nang ipaalam. Napakabata niya at labis siyang umiibig sa akin, nakikita ko iyon sa mga mata niya. Siguro natatakot siya. Kaya gusto niyang manatiling lihim iyon. Sinulyapan nito si Diane na bahagyang umatras. Pero hindi naging lihim sa akin iyon, Renz. Gusto nitong isigaw. At hindi na nakapagtataka kung bakit sa lahat ng tao ay sa iyo niya sinabi na tapos na sa amin ang lahat kung walang nakakaalam. At tama siya, lalo na ikaw. Hindi kayo kailanman naging magkaibigan, dagdag niya sa nagngangalit na mga bagang. Hindi makaapuhap ng isasagot ang babae. Nanatiling nakasiksik sa tabi. Ano ang totoong nangyari, Diane? Muling tanong ni Renz sa mahina ngunit mapanganib na tono. Halos maglabasan ang apoy sa mga mata niya habang nilalapitan si Diane. Umatras ang babae. Wala akong sasabihin sa iyo kahit patayin mo ako. Ang tanging masasabi ko lang ay minahal kita at mahal pa rin kita. Oo, hanggang ngayon, Renz. Para akong luka-lukang naghihintay, umaasa na makaka-recover ka sa damdamin mo kay Kimberly. Umaasang tayo pa rin. Napahinto sa paghakbang si Renz. Akala ko magkaibigan tayo. Dahil iyon ang ipinaniwala ko sa iyo upang makapanatiling magkalapit tayo. Umiyak na ito. Kalimutan mo na si Kimberly, Renz. May asawa na ito at may anak na. Magkasama na tayo ng maraming taon, hindi magiging mahirap para sa iyong mahalin ako uli, nagsusumamo ang tinig nito. Malungkot na umiling si Renz. Nabawasan ang galit. May humalong awa. Ang relasyong namagitan sa atin noong huling taon sa kolehiyo ay ikaw ang may gusto, Diane. Pero pasensya na kung sasabihin ko sa'yo na hindi kita minahal. Alam kong alam mo iyan, hindi ko kailanman nasabi sa'yo iyon. Hindi rin kita pinaniwala ang mahal kita. Simula pa lang, si Kimberly na ang mahal ko. Tuluyan nang nawala ang tikas ng dalaga. Humagulgol ng iyak. Hindi ko alam kung ano ang nangyaring totoo, pero malalaman ko rin iyon sa sarili kong paraan. Maaaring nagkasala sa akin si Kimberly nang mag-asawa siya. Pero nakahanda akong patawarin siya, Diane. Tanggapin siya kasama ng anak niya sa ibang lalaki, patuloy ni Renz. Tanga ka, Renz. Huminga ng malalim ang binata. Tumingala sa kisame. Siguro nga. Nilingon nito ang dalaga makaraan ang ilang sandali, paalam, Diane, anya sa tinig na malamig pa sa yelo. Nanlumong lumabas ng silid ang dalaga. Alam niyang ang kapirasong hibla ng pag-asa ay pinutol na ni Renz. Hindi man lang bilang magkaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay umalis din si Renz. Marami siyang gustong itanong at linawin kay Kimberly. Pipilitin niya siyang magsalita. Baka isa sa mga dahilan kung bakit nag-asawa ito ay dahil din kay Diane.
Makalipas ang kalahating oras ay nasa opisina na siya ng Balmes Advertising. Nandyan ba si Miss Antonio? Anya sa sekretarya. Wala pa po sir, nakangiting sagot nito. Sige ng Balmes nandito ba? Tumawag po siyang malilate ng dating. Gusto po ba ninyong magbili na lang o maghintay sandali at baka dumating ang sino man sa kanila? Maghihintay ako, anya at lumakad patungo sa may sofa at naupo. 20 minutos pa uli ang matuling lumipas at mag-aalas 12 na. Tumayo siya at muling nilapitan ang empleyado. Ninisyan niya ito sa kanyang pinakakaakit-akit na paraan na walang babaeng makakatanggi. May mahalaga talaga akong meeting with a client, mahal, at hindi na ako pwedeng maghintay pa. Importanteng makausap ko si Miss Antonio tungkol sa Bionatural Project. Pwede ko bang hingin na lang sa iyo ang address niya sa bahay? Ang ngiti, ang lambing, ang gwapong mukha, at ang pagbanggit sa kumpanya ay sapat na upang ibigay ng empleyado ang hinihingi niya kahit labag sa panuntunan ng kumpanya. Alam din nitong mahalaga para sa Balmes Advertising ang nasabing project. Heto na po sir. Iniabot nito ang kapirasong papel sa kinasusulatan ng tirahan ni Kimberly. Kinindata ni Renz ang dalaga. Salamat. Isa kang tunay na darling. At mabilis na lumabas ng gusali. Sa mismong garahe ng unit ipinarada ni Renz ang sasakyan niya. May ilang segundo din siyang naghintay bago may sumagot sa doorbell. Sino po sila? Si Grace na bahagya lamang binuksan ang gate. Nariyan ba si Kimberly? Wala pa po. Maaari ko ba siyang hintayin sa loob? At tubiling sumagot ang katulong. Mumiti si Renz. Hindi ako masamang tao. Taga San Ignacio din ako at kaibigan ko ang mga Antonio. Wala siya sa opisina niya dahil galing ako roon. Tawagan mo kung gusto mo. Kilala ako ng sekretarya. Sandali lamang nag-isip si Grace. Pinapasok ang binata. Inikot niya ang mga mata sa buong kabahayan. Simple lang lahat ang ayos pero may touch of class. Walang naroong kasangkapang hindi ginagamit. Maupo po kayo, itinuro ni Grace ang sofa. Hindi tumitinag ang binata. Nanatiling nakatayo. Napagtuunan ng pansin ang mga laruang nakakalat sa sahig. Sa anak ni Kimberly, nilingon niya si Grace na tumango. Nasaan ang bata? Pinapakain ko po sa silid kainan, sagot nito nang biglang parang may bumagsak na nabasag sa kusina. Mabilis na tumakbo roon si Grace. Sumunod si Renz. Si Ralph na umahon mula sa high chair at naabot ang baso sa mesa at natabi. Marahil ay tangkang kuhanin. Ralph! Naku, muntik ka nang mahulog, bulalas ni Grace na agad kinarga ang bata. Bahagyang itinulo sa pagkakatayo si Renz nang lumingon sa dako niya si Ralph na namilog ang mga mata. Ang alam nitong lalaking nagpupunta sa kanila ay si Joseph at Patrick lamang. Mumiti si Renz. Hello, Big Bear. Ibinalik ni Grace sa high chair ang bata na ang mga matay nakatitig pa rin sa palagay nito'y estranghero. Dito ka muna at wawalisin ko ang nabasag mo ha? Huwag kang malikot. Nilingon si Renz. Pasensya na kayo sir. Akin na ang bata at linisin mo na iyan. Inabot nito si Ralph mula sa high chair. At tubiling sumunod si Grace. Sa sala lang kami pagpapatiyak ni Renz. Inilapag niya sa sofa ang bata at tinitigan. May kung anong bumundol sa dibdib niya. Gusto niyang alisin sa isip ang kung anong tila nagsisiksik doon. Ano ang pangalan mo? Tanong niya. Ralph ang pangalan mo. Sagot at ganting tanong ng bata. Renz, sagot niya sa baradong lalamunan. Pilit pa rin inaalis sa isip ang bagay na ang kaharap niya ay isang buhay na larawan ng mga litrato niya sa album noong maliit pa siya. Dumausdos mula sa sofa ang bata at kinuha mula sa bunto ng laruan ang bolang binili ng ina. Inabot kay Renz. Laro basketball, shoot. Nagkakandaha ba ang nguso nito na tumingala sa kanya? Tumuwid siya ng upo. Gusto mong maging basketball player ha? O sige, ituturo ko sa'yo kung paano mag-dribble. Nag-dribble siya. Tuwang-tuwa si Ralph na nagtitili at pilit na hinuhuli ang bola. Nang ibigay niya ang bola sa bata ay pilit nitong ginagaya ang ginawa niya. Nagsisikip ang dibdib na pinanonood niya ito. Natanawan niya si Grace na nakamasid sa kanila. Ano ang pangalan mo? Grace po pangalan ko. Gaano ka nakatagal na kasama ni Kimberly? 3 taon na po. Umuuwi ba rito ang asawa ni Kimberly? Nagsalubong ang mga kilay ni Grace. Asawa?
Ang daddy ni Ralph. Yumiling si Grace. Hindi naman po nagkaroon ng asawa si Ate Kimberly. Maliban po sa daddy niya at kay Kuya Patrick, ay kayo pa lang ang kauna-unahang lalaking bumisita sa kanya mula pa noong ipaglihi niya si Ralph. Kung ano man ang nararamdaman ang nasasabugan ng bomba, ay iyon marahil ang nadama ni Renz. Wasak siya ng husto. Muling tinitigan ang anak at pagkatapos ay kinarga. Hello ulit, Big Bear. May palagay akong ako ang may utang na dapat bayaran. Ngayon, yakapin mo ako, okay? At saka ang pinakamalaking halik mo. Anya na bagaman nakangiti ay nagsisikip ang dibdib. Nagbigay naman si Ralph at mahigpit siyang niyakap sa liig at hinalikan sa ilong. Panginoon, hindi pa ako kailanman umiyak sa buong buhay ko. Kahit noong mawala ang mommy mo sa akin, bulong niya sa bata na nagsasalubong ang mga kilay. Umiiyak ka ba? Nagtatakang tanong ni Ralph na dinutdot ng daliri ang namumuong luha sa mga mata niya. Umiling ito. Huwag iyak. Sabi ni mommy, lalaki, hindi umiiyak. Natawa siya at mahigpit na niyakap ang anak. Minsan, mas maganda kung gagawin natin, anak. Hapon na nang makauwi si Kimberly. Nagpalipas siya ng galit sa pamamagitan ng walang humpay na paglalakad sa Ayala Avenue. Nang mapagod ay pumasok sa isang coffee shop. Nagpapasalamat siya at naging maunawain si Laura kahapon na hindi niya kailangang ipagpatuloy ang trabaho sa Bayonatural. Kung ninais man niya kahapong gawin ang trabahong iyon ay dahil sa pagtanaw ng utang na loob dito. Pero ngayon magaan na ang dibdib niyang huwag ituloy ang trabahong iyon. Pagkatapos ng lahat, ano ang karapatan ni Renz na guluhin ang buhay niya? Sana'y noong unang araw pa nang nagkita sila sa kasal ni Patrick ay ipinakita na niya ang pagkamuhi rito. Hindi na sana umabot sa ganitong sa bandang huli siya na naman ang nasaktan. Ate, may bisitang lalaking dumating dito kanina pero nainip marahil at umalis din, isang oras din silang naglaro ni Ralph at sabi babalik daw mamayang gabi, salubong ni Grace pagkapasok niya. Nagsalubong ang mga kilay niya. Bakit ka nagpapasok ng tao rito, Grace? Hindi ba at bilin ko sa... Kaibigan daw siya ng pamilya ninyo at taga San Ignacio din, mabait naman, ate. Sunod-sunod na ang kabog ng dibdib niya. Ano ang pangalan niya, Grace? Nagkamot ng ulo ang kasambahay. Nalimutan kong itanong. Pero magkahawig sila ni Ralph, ate, tinawag pa nga niyang anak pagkatapos ay tinanong niya sa akin ang tungkol sa asawa mo raw. Bakit ate, nagkaasawa ka ba? Hindi pinakinggan ni Kimberly ang mga sinabi pa ni Grace. Dinampot ang telepono at tinawagan si Laura. Tita Laura, anya sa nanginginig na boses. O Kimberly, napatawag ka? Sabi ng kabilang linya. Nasaan ka? Galing daw dito si Renz at ibinigay ng gago kong sekretarya ang tirahan mo. Napapikit siya. Iyan ang dahilan kaya tumawag ako, Tita Laura. Aalis muna kami ng ilang araw, kami ni Ralph, pakiusap tita. Isang buntong hininga ang narinig niya sa dulong linya. Uuwi ka. Hindi ko gustong abutan niya kaming mag-ina rito. At pakiusap, kung magtatanong siya sa inyo, wala kayong alam kung nasaan kami ni Ralph. Sana ay maayos ang lahat ng iyan, Kimberly. O sige, guna kayo, ingat kayo. Pagkatapos may baba ang telepono ay nanlalambot na pumikit at sumandal sa sofa si Kimberly. Ang lahat na nangyaring ito mula pa kanina ay isang bangungot lang. Magigising din siya at babalik sa normal ang lahat. Hindi maaaring nagkita sina Renz at Ralph. Hindi maaari. Pagkalipas ng mahabang sandali binalingan si Grace. Aalis kami ni Ralph, Grace. Maiwan ka rito at inaasahan kong hindi mo na uliting magpapasok ng kahit na sinong tao rito, pagkasabi nooy mabilis na pumanhi. Sa silid niya inaglagay ng mga damit na kakailanganin nilang mag-ina. Hindi niya kayan haraping mag-isa ito. Paano kung kuhanin ni Renz ang anak niya? Hating gabi na halos nang sapitin nila ang San Ignacio. Mula sa highway hanggang sa kanila ay napakahabang lakad din sa madilim at madamong daan. Kung sa bayan siya bumaba ay natitiyak niyang wala na ring tricycle doon sa ganitong oras. Pagod ang isip, puso at katawang hindi na niya naisip na mapanganib para sa kanilang mag-ina ang lumakad sa kadilimang iyon ng gabi. Kimberly! Magkapanabay na sinabi ng mag-asawa nang mapagbuksan siya ng pinto. Ano ang nangyari at napasugod kayo sa... Hindi na ituloy ni Christina ang sasabihin dahil iniabot niya rito ang natutulog na anak. Mommy, Daddy, pagod na pagod ako. Bukas na tayo mag-usap, pakiusap.
Bahala na kayo kay Ralph muna, pagkasabi nooy humakbang patungo sa hagdan. Muling nilingon ang mga magulang. Iniwan ko ang maleta ko sa may di kalayuan dito. Hindi ko na kaya. Patuloy ng pumanhik. Nagkatinginan ang mag-asawa. Kumuha ka ng flashlight, mommy, at babalikan ko ang sinasabi niyang maleta, iling-iling na utos ni Joseph. Sinulyapan ang apong tahimik na natutulog sa mga bisig ng asawa. Maligayang pagdating sa bahay, Ralph. Masuyong dinampian ito ng halik sa noo. Pabiling-biling sa higaan si Kimberly. Sa pakiwari niya ay may gumagalaw sa kanya. Pataas patagilid. May humahaplo sa buhok niya, humahalik sa mukha niya, sa noo, sa ilong at sa mga labi. Parang nasa langit ang pakiramdam. Mahal na mahal kita, mahal ko. Hindi ko sinabi ang mga salitang iyan sa kahit na kaninong babae, ang sinasabi ng tinig sa panaginip niya. Patuloy ito sa pagyakap at pagdama sa katawan niya. Isa itong maluwalhating pakiramdam. Hindi niya gustong gumising. Mahal din kita, Renz. Walang ibang lalaki, ikaw lang, mahinang sambit niya. Hindi niya maidilat ang mga mata niya. Sobrang pagod at antok na siya. Isa pa, talagang hindi niya gustong magmulat dahil baka maputol ang panaginip niya. Alam ko na ngayon. Patawarin mo ako sa mga kasalanan ko sa iyo, ang boses uli. Sinusuklay ng kamay nito ang buhok niya at marahang hinahagod at pinipisil ang batok niya. Ramdam niya ang matinding pagkalma at isiniksik niya ang sarili sa mainit na katawan nito. Inaantok pa siya, pero nababalisa siya sa pintig na ingay na naririnig niya. Bakit ba parang may kumikiliti sa ilong niya at bakit parang may mabigat na bagay na nakadagan sa mga binti at baywang niya? Napilitan siyang unti-unting magmulat ng mga mata. Marahang iniatras ang ulo. Matitipunong dibdib ang namulatan niya at marahil ay ang tibok ng puso nito ang naririnig niya. At ang mga pinong balahibo sa dibdib ang kumikiliti sa ilong niya. Pipikit sana siyang muli nang may maisip. Balahibo sa, kasabay ng pagbangon ay tumili si Kimberly. May katabi siyang lalaki sa higaan. Nakayakap at nakadantay sa kanya. Naalimpungatang nagmulat ng mga mata ang lalaki. Tinutop ang noo na biglang napaangat sa pagkakahiga. Ano ang? Napapikit ito nang makitang siya ang tumili. Ay mahal, baka dagsain tayo ng buong bayan sa sigaw mong iyon. Ano ang ginagawa mo rito, Lorenzo Marzan? Sindak niyang tanong na bumaba ng kama. Bakit ka narito? Paano kang nakapasok dito sa silid ko? Pagkasabi nooy mabilis na lumabas ng silid. Pinagbubuksan ang dalawang silid sa itaas at hinanap ang mga magulang at anak kasabay ng malakas na tawag. Nang hindi makita ay bumaba ng hagdan. Mommy! Daddy! Naikot na niyang lahat ang buong kabahayan at likod bahay. Wala ang mga magulang niya at si Ralph. Wala rin ang kotse ng daddy niya sa garahe. Sa driveway ay ang sasakyan ni Renz. Kung paano siya kabilis na bumaba ay ganoon din siya, kabilis na nakabalik sa silid niya. Naroon pa rin si Renz na nakadapa sa mga unan niya at walang pakialam sa histerya niya. Bumangon ka dyan, Renz, at mag-usap tayo. Hiyaw niya. Nasaan ang mga magulang ko? Ang anak ko? Bakit ka narito? At ano nang ginagawa mo dyan sa higaan ko? Ano ang ginawa mo sa akin? Sunod-sunod na pahisterya niyang tanong. Ni hindi kumikilos ang binata bagaman sumagot. Wala akong ginawa sa iyo maliban sa pinalitan ka ng damit pantulog. Bumagsak ka na lang sa kama na parang wala ng malay, suot pa rin lahat, pati yung sapatos mong puno ng putik. Sagot nito na hindi halos maintindihan ni Kimberly dahil nakabaon ang mukha nito sa unan. Ah, sige na nga, maliban na lang sa ilang halik na delirious mong tinanggap. Oh, tumingala siya sa kisame. At akala niya ipanaginip lamang ang lahat. Nang malamang may humahaplo sa katawan niya ay muling bumaling sa binata. Hindi ako naniniwala sa iyo, Lorenzo. Naramdaman ko iyon, hindi niya matapos-tapos ang sasabihin. Nahahati sa pagitan ng galit at hiya. Tumihaya ang binata at sa pag-ikot ay kumawala ang kumot na nakatakip sa katawan nito. Napapikit si Kimberly. Wala akong ginawa sa iyo, maniwala ka sa akin, mahal. Nakangiting wika nito. Sino ba naman ang gagawa ng loving-loving sa isang natutulog na prinsesa? Sigurado akong hindi kahit si Prince Charming. Pero hindi ko masisiguro na wala akong gagawin ngayon, sabi niya habang nakangiti ng pilyo. Nasabi ko na ba sa'yo kung gaano kakaganda at kaseksi ngayong umaga? Kahit na may mga histerya ka pa? Oh,
Anya uli na hindi makatingin sa binata. Takpan mo ang sarili mo, pwede ba? Kung wala kang ginawa, bakit ka nakahubad? Lagi akong natutulog ng hubad, mahal. Di lalo na kung katabi kita, sabi niya na may halong biro sa tinig. O, tumigil ka, Renz. Takpan mo ang sarili mo at sagutin mong lahat ang mga itatanong ko. Naiiyak na siya sa pinagsama-samang emosyon, itinaas ng binata ang dalawang kamay. Sige, kinuha ang kumot at itinabing sa ibabang bahagi ng katawan. Hindi ako makapaniwala. Nagkaanak na at lahat sa akin pero, ayan. Maupo ka rito at sasagutin kong lahat ang tanong mo. Hindi mag-usap tayo ng ganito. Lumapit ka, Kimberly, o ako ang tatayo at bubuhatin kita pabagsak dito sa kama, may pagbanta ang tinig nito. Kagabi ko pa gustong magalit sa iyo dahil sa ginawa mong pagbibiyahe sa anak ko sa 10 oras ng gabi. Biglang tumalim ang mga mata ni Kimberly at dinampot ang isang unan sa kama at inihampas kay Renz. Hayop ka talaga, Renz. Ikaw pa ang may ganang magalit ha. Walang tigil siya sa sunod-sunod na paghampas. Naiiyak siya sa galit. Hinawakan ni Renz ang mga braso niya at hinila pahiga sa kama at dahan-dahang pinigilan siya. Huwag ka na magalit, bulong nito na ang mukha ay halos nakadikit na sa kanya. Nagmaneho ako ng todo kagabi sa pagsisikap na abutan ko ang bus na sinakyan ninyo ni Ralph. Nauna lang kayong makarating dito ng mahigit sa kalahating oras. Bitiwan mo ako. Pilit siyang nagpupumiglas. Wala kang karapatang gawin sa akin ito. Paano kang nakapanhik dito? At nasaan ang mga tao sa bahay na ito? Sinasabi ko na sayo, tigilan mo na ang pag-ikot. Nagsisimula na akong makaramdam ng iba. Baka kung ano ang matapos nating gawin sa halip, nangingiti nitong sinabi. Oh, pinanlakihan siya ng mga mata sa nararamdaman niya mula rito. Oo, kaya mas mabuti pang umayos ka at makinig, ikaw na cute pero mahinhin. Hindi mo naman ako tinutulungan na mag-self-control kung patuloy kang kikilos ng ganun. Nag-iba lang ang pakiramdam ko at sobra kitang nami-miss, sabi niya ng kontrolado pero may halong lambing sa boses. Unti-unting huminto sa pagpupumigla si Kimberly. Titig na titig lamang sa binata. Kitang-kita niya sa mga mata nito ang matinding pagnanasa. At tulad ng dati, natatakot siya sa kanya, kaya bahagyang nanginginig. Gusto man niyang magpumiglas ng todo at itulak ito ay alam niyang hindi niya kaya si Renz. Hindi ako makapaniwalang pinapanhik ka ng mga magulang ko rito, bulong niya. Sinisikap bahira ng galit ang tinig. Umiti ang binata. Nilalaro ng daliri ang kontor ng mukha niya. Wanna bet? Pinapanhik ako ng daddy mo dito, pero may bayad akong binayaran. Nakikita mo ba tong pangingitim sa ibaba ng mata ko? Noon lamang napuna ni Kimberly ang pasa nito sa mukha. Nagsalubong ang mga kilay niya. Nakakita talaga ako ng sumasayaw na bituin, mahal, natatawang wika nito. Ginawa mo iyon kaya nararapat lang. Inaamin ko. Halos magmakaawa akong pakinggan ang daddy mong magpaliwanag. Kung hindi dahil sa mommy mo ay baka hanggang ngayon ay nasa loob pa rin ako ng sasakyan. Nakahanda akong matulog at maghintay roon kagabi. Huminga ito ng malalim. Maraming sinabi ang mommy mo sa akin. Ang dami hindi pagkakaintindihan, lahat dahil kay Diane. Hindi ko alam noon kung paano siya napasama sa trip papuntang ng Amerika. Pero kalaunan, nalaman ko na ginamit niya ang kanyang charm sa isa sa mga big boss ng kumpanya. 1 linggo na kami sa Amerika nang ibigay niya sa akin ang bracelet mo, kasama ang mensahe mo na tinatapos mo na ang lahat sa atin. Hindi yon ang nangyari. Pagalit niyang sinabi. At ipinaliwanag kung paanong nakuha sa kanya iyon at kung ano ang nangyari noong hapong iyon na kunwari despedida ni Diane. Balak kitang harapin pagbabalik ko, pero umabot sa akin ang balitang nag-asawa ka na nang magkaroon ako ng overseas call sa mga magulang ko, mapait siyang umiti. Seryoso talagang naniwala si Diane na totoong nagpakasal ka na at iyon pa ang icing on the cake para sa kanya. Galit ako ng sobra, Kimberly. Pakiramdam ko ay nalumpo ako. At bahagi ng sarili ko ay namatay na. Kitang-kita niya ang sakit sa tinig at mukha nito at napahikbi siya. Buntis ako, Renz. Hindi ko alam ang gagawin ko. Takot na takot ako noon. Nakataya ang kahihiyan ng mga magulang ko at ni Patrick na kung narito ka lang ng araw na iyon ay gusto kang patayin. Ang daddy ang gumawa ng paraan. Pinaghalikan niya ng halik ang buong mukha niya. Alam ko na iyon ngayon. Patawarin mo ako, mahal, sa masasamang sinabi ko sa'yo. Tinamaan ako ng selos.
Hindi ko kayang isiping may ibang lalaking umangkin sa iyo. At kung muli pa akong sinaktan ng daddy mo kagabi ay tatanggapin kong lahat, makabayad man lang ako sa lahat ng paghihirap na tiniis mo. Tinanggal ng hinlalaki daliri nito ang luha sa mga mata niya. Ang hindi ko maintindihan ay kung bakit pinaniwalaan mo si Diane na magpapakasal kami sa Amerika. Marahang kung mawala si Kimberly. Inabot ang drawer at binuksan iyon. Kinuha mula sa jewelry box ang sulat. Ibinigay sa binata na agad binasa. Isang malaking pagkakamali ito, Kimberly. Hindi ko isinulat ito. Di ba, sulat kamay mo yan? Nalilitong sinabi niya. Umiling si Renz. Hindi, mahal, at kung sino man ang binayaran ni Diane na gumawa nito talagang magaling ang pagkagawa. Maliban sa mumunting strokes ay mapagkakamalan talagang sulat kamay ko ito. Maliban sa dalawang mahalagang bagay na miserableng hindi mo napansin, mahal ko. Masuyong tinitigan siya ni Renz. Kinabig at muli siyang inihiga sa kama. Anong dalawang bagay? Hindi ko kailanman ginamit ang pangalan mo sa pambungad ng lahat ng mga sulat ko sa'yo. Lagi naman mahal ang gamit ko, di ba? Pangalawa ay ang pangalan ko. Oo, buong nakapirma ang Renz. Agad siyang bumangon at kinuha ang papel. Marahas na nilamukos at inihagis. Lagi na IR lang ang nakapirma sa akin, di ba? Mahinang bulong niya sabay muling kabig sa kanya, niyakap siya ng mahigpit. Bakit hindi ko napuna iyon, bakit? Niyakap niya si Renz at pinipilit itago ang paghikbi. Hinagkan siya nito sa buhok. Kung paanong hindi ko rin naisip na hindi ka magpapadala ng mensahe sa ibang tao. Maraming panahong nasayang, mahal, pero may buong habang buhay pa tayo para itama at punan ang lahat. Itutuwid nating lahat ang pagkakamaling na ipaniwala sa marami sa bayang ito. Bakit pinayagan ka ng mommy at daddy na dito matulog sa silid ko at nasaan sila? Anya na kumawala sa pagkakayakap dito. Dahil nangako ako sa kanila na malapit na tayong ikasal, at mamayang gabi ay pupunta rito ang mama at papa upang mapag-usapan ang tungkol sa kasal natin. Paanong nalaman ng mga magulang mo? Pagkaalis ko kahapon sa bahay mo ay tinawagan ko ng long distance ang mga magulang ko at ipaliwanag ang lahat mula umpisa hanggang dulo. Maniwala ka, mahal, kung paanong hindi naging madali sa daddy at mommy mo ay ganoon din sa kanila. Halos umusok na ang telepono sa tagal ng usapan namin at galit na galit sila sa akin dahil ginawan daw kita ng pinsala, natatawang paliwanag nito. Ano nang sabi nila? Sa kailaliman ng kanyang puso ay nag-uumapaw ang galak. Hindi ako patatawarin kung sa araw mismong ito ay hindi ko madadala roon ang apo nila. Kaya may palagay akong uwi rito ang mommy at daddy na hindi dala si Ralph. Hindi papayag ang mama at papa na hindi maiwan sa bahay ang apo nila. Oh, Renz. Mahal, matagal na kitang mahal na hindi ko alam kung mayroon pang ibang damdaming higit pa roon. Ikaw ang pag-ibig ko, ang aking magandang pag-ibig. Nang mawala ka, may bahagi ng katawan ko ang nawala. Ngayon, muli mo akong binuo. Ibinaon niya ang mukha sa buhok ni Kimberly habang ibinubulong ang mga salitang puno ng pag-ibig. Ako man, Renz, ako man. Hindi ako kailanman magiging buo kung wala ka. Parte ka ng buhay ko, gaya ng pagiging parte ko sa'yo. Gusto niyang isatinig pero hindi na kailangan ang salita sa mga sandaling iyon. Sa labas ng bintana ay ang huni ng mga nag-aawitang ibon. Ang hangin ay mabining dumadampi sa talulot ng mga bagong bukang rosas sa hardin. Nakangiti ang araw na nagbabadya ng simula ng isang magandang umaga. Nang ihayag ang pagpapakasal ni Renz at Kimberly at nang makita ng mga taga San Ignacio si Ralph, ay marami ang nagtaka, nagsalubong ang mga kilay at naghahanap ng paliwanag. Mula sa bibig ng ilang matatalik na kaibigan ay maraming tanong ang nasagot. At lahat ay nakigalak at nakisaya sa araw ng kasal ng dalawa, si Ralph ang naging sentro ng atensyon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at sakit, nanaig pa rin ang tunay na pag-ibig. Natutunan nilang magpatawaran at muling magtiwala sa isa't isa. Ang kanilang kwento ay patunay na kahit gaano man kalalim ang sugat, may pag-asa pa rin sa dulo. At sa pagharap nila sa bagong yugto ng buhay, dala nila ang tibay ng kanilang pagmamahalan. Taos puso ang pasasalamat namin sa lahat ng patuloy na sumusubaybay. Hanggang sa susunod nating kwento, nawa ay lagi tayong magsama-sama. Pagpalain kayo ng Diyos at mag-ingat kayo palagi.